Hindi lang dagat ang may pagmamalaki ng bayan ng Bolinao sa Pangasinan. Marahil hindi nyo pa ito alam. Dahil may nadiskubre tayong isang likas na yaman na dito nyo lang makikita. Isang sariwa at napakagandang kailugan ang ating nakampingan sa tagpong ito. Tago sa isang masukal na kagubatan. May ganito pala dito. Yan ang gugulat sa inyo sa episode na ito. At may kikwento akong karanasan sa gitna ng gabi tungkol sa dilim. Kaya tumutok na dahil magkakamping uli tayo sa hilagang kanluran ng Luzon at syempre ipapasyal ko kayo sa magagandang puok nitong napakasiglang kalikasan ng bayan ng Bolinao, lalo na ang misteryosong kuweba na pinaniniwala ang dating nakalubog sa dagat at lumutang na lang dahil sa ebolusyon ng mundo. Simulan na natin ang kwento. Ito guys yung bridge. Nakalagay kasi dito vehicles no entry. Kaya naman no entry kasi sa kabilang side may ginagawa. So hindi makakatawid ang any vehicle dito. Dahil nga yun oh, may mga truck doon. Ayan. So puntahan lang natin itong bridge para ma-experience natin. Pero pinagbabawal nilang dumaan. Sarado dun eh. Ito yung ginagawa nilang tulay. Ayan. Nakukonekta na dito para yung mga heavy vehicle eh hindi na dadaan dito. Kasi delikado nga naman kung may dadaang kotse dito. Ayan oh, sarado na sa kabila. Andito tayo sa gitna. Ayan oh, open na open dito oh. Pag bumaliktad ka dito, tanggal ka dyan. Ayun, may nakita ko lang. Ito yung bridge. Ganda ng ilog. Yan, pag natapos dito, yan tulay na yan, may access na papunta dito sa kabilang side. Ayan. So sa ngayon, may pinagbabawal nila na dumaan daw dito. Tsaka ayan, may mga butas-butas. So kung dadaan ka dyan, maaaring lumusot nga naman yung gulong mo kung nakasingle ka na motor. Ayan, tara na. Ayan, may mga bata nang hingisda. Ang init. Ano tayo sa araw ngayon? Hindi na rin tayo magtatagal dito sa camp. Sisibat na rin tayo. Doon ulit tayo dadaan sa dati nating dinaanan. Gawa ng ayan. Sabi rin sa akin bawal daw dumaan ngayon dito. So ito, ang tarik nito. Kita-kita tayo kung saan tayo susunod na pupunta. Oops, teka lang. Huwag tayo magmadali. Paano nga ba ako napadpad dito? Ano nga ba yung mga dinaanan natin at ang kondisyon ng kalsada bago natin marating ito? Heto na talaga at simulan na natin ang istorya. Magandang araw guys, nandito tayo ngayon sa may Alaminos, Pangasinan. Dito na natin sisimulan yung video. Kakain muna tayo ng kaliskis dito sa kinakainan ko dito sa may bandang bypass road dito sa Alaminos. Masarap yung ano dito eh, yung kanilang kaliskis. Pagkain Ilocano. Tapos meron din silang pigar-pigar na isa rin sa mga specialty ng Ilocano. Tignan natin kung makakapag-take out tayo. Ang biyahe natin ngayon papunta tayo sa may Bolinao. Meron tayong pupuntahang magandang campsite doon na na-discover ko. Sobrang liblib siya eh. Pero mamaya makikita nyo. So ngayon kain muna tayo dito. Kuya, thank you ha. Pag nag-uwi po kayo dito sa North, Alaminos City, Pangasinan, punta po kayo dito sa Michael's Alfresco, Pigar-Pigar. Bale, meron po tayong Google Map. Masa-search nyo po doon. Ayun. Salamat, sir. Ayan. Thank you sir. Matapos mananghalian, bumiyahe na tayo hanggang marating natin ang bayan kung saan tayo tutuloy ngayong araw. Ayun! Welcome! Bolinao! So guys, nandito na tayo.
Dito tayo magka-camping ngayon sa bayan ng Bolinao, dito sa Pangasinan. Alright, so medyo malapit-lapit na tayo sa ating pupuntahan na campsite. Siguro mga 11 kilometers na lang. Tapos meron tayong kakaliwaan, doon tayo dadaan sa may falls. Pero hindi pa natin pupuntahan yung falls, siguro bukas na. Kasi late na tayo. Alas 3 na ng hapon or magpa-4 na yata. So diretso na tayo sa campsite. Bakbakin na natin to. Let's go! So ayun guys, dito tayo kakaliwa. Ito yung palatandaan natin yung bahay na green. Tapos may waiting shed dito sa taas. Ayan. Thank you. So ito yung Bolinao Trail. Ayan. Palatandaan, may tindahan din dito. So dire-diretso lang tayo dito. So looban na tong papasok dito, no? At i-expect nyo na yung dadaanan ninyo may mga biyak-biyak yung kalsada. Ayan, no? Ito yung way papunta sa may Bolinao Falls. Magkakadikit kasi yung falls dito Bolinao Falls 1, Bolinao Falls 2, tsaka Bolinao Falls na 3. So ingat lang dito pag dito kayo dadaan. Gawa ng yung kalsada na dadaanan nyo may mga biyak-biyak. Kung nakamotor ka 2 wheels dito maaaring sumemplang ka pagka pumagit na ka dyan sa mga biyak na yan. May talipa pa, bentahan ng ulam. Grabe yung lubok na yan. Saan na to? Takot dito. Tanong tayo to. Kuya, saan po yung falls? Falls? Diretso po. Thank you. Diretso pa pala tayo guys. Pupunta sa falls. Pasukal na ng pasukal. Pasukal na ng pasukal yung lugar guys. Natakot. Wala nang kabahayan, no? Welcome Bolinao Falls 2. At may mga aso. Dito yung Bolinao Falls 2. Bolinao Falls, 100 meters. Ito may parking area sila dito. Ayan. Saan kaya? Doon siguro. Pero mag-Google Maps na tayo kung saan papunta sa Pampuor. Yun yung ating pupuntahan. Uy, ano dito? Gagi, linaw ng tubig Linaw ng tubig Kita mo yung ilalim. Kita mo yung mga bato. Ganda. Kuya, saan po yung Pampuor? Pampuor. Doon po sa sa may simbahan ng Saksi. Simbahan ng Saksi. Diretso po yun. Ganito po yung kalsada doon? Oo. Okay, salamat. So, sa mga pupunta dito, sundan nyo lang yung aking direksyon. Kasi dito sa video natin na to, yung daanan is pinipicture na rin natin para magkaroon kayo ng idea kung paano papunta doon sa lugar. Ito na yung Kingdom Hall ni Jehovah's Witness. So dito tayo kakanan. Kalsada pa rin siya. Ayan guys yan yung palatandaan. Jehovah's Witness na Kingdom Hall. So diretso lang tayo dito. At nandun na yung Pampuor. Sabi naman ni Kuya kanina, yung local maayos naman na daw yung kalsada dito. Kasi siguro yung napanood ko kasi sa vlog mga 3 years ago, off-road pa to, matinding bakbakan. Pero ito naman nakikita natin ngayon na napakaganda ng daanan dito. Pagkakaanan natin dun sa Saksi. Yun nga lang, maiilang ka talaga kasi halos wala kang makitang ibang tao kundi ikaw lang.
So wag kang aabutin ng gabi dito dahil for sure napakadilim na ito, tungtong ng gabi. Huwag nyo nga palang susundin si Google Map. Ang una nyong ipipin is yung falls, kasi pag pinin nyo si Google Map, doon kayo ituturo sa isa pang daan, which is tatawid kayo ng tulay. As per the owner of the campsite, hindi magandang itawid ang motor ngayon doon sa tulay, gawa ng medyo nakakaproblema na daw, makalawang, baka hindi kayanin ng tulay yung mga motorsiklo. Yun yung sabi sa akin ni owner. Kaya ang tinuro niya sa akin, ang unang ipipin nyo is dito sa may falls. Then after nun, sundan nyo lang yung mapa, i-check nyo lang yung mapa, papunta dun sa campsite. Jehovah's Witness yung palatandaan. Kasi pagka Google Map talaga, ipapa-U-turn kayo ng ipapa-U-turn, pabalik dun sa labas, papunta dun sa isa pang daan, which is yung tulay nga yung dadaanan ninyo, na hindi passable ng mga motorsiklo. So tendency, pagka hindi nyo may tawid yung inyong mga motor, ang mangyayari, iiwan nyo dun sa parking bago umakyat ng tulay. Then magbabangka na lang kayo papunta dun sa campsite. Pero at least ito, dito tayo dumaan sa isa pang daan na hindi tinuturo ni Google, kalsada naman, may sasama nyo yung motor nyo sa campsite. Sabi, nakakatakot dito talaga. Kinalbo siguro ng bagyong ano to, uwan. Kita mo, nakakatakot oh. Lagi, wala ka na ibang makikita dito, napakasukal ng lugar. Ayan, so may makikita kong karatula, Camp Puor. So kakaliwa tayo dito, wag yan, off-road yan eh. Ito, palusong to guys ha, palusong. Wag yan, tarik. Ang tarik. Ang tarik. Ito mo makita sa camera. Ayun ano, naka-full na yung preno ko. Ang tarik, gagi. Oh, gagi, aahunin ko to bukas. Ito ang tarik. Ito na Camp Puor. Ang tarik guys. Tungtungin, alalay sa preno. Ito talagang bubulusok tayo dito. Ito, maayos na. Camp Puor. Ayan yung tuloy na sinasabi ko dyan. So parang walang tao dito guys ha. Ito na, dito na tayo eh. Park lang natin sa Lombardi Park. Bababa pa. Hindi dito ka na lang ipapark para safe. Ayan. So ito na yung Camp Puor guys. At parang walang tao, ako lang. Guys, nandito na tayo sa camp. Dito yan sa may Camp Puor. So binaba na natin yung gamit natin kasi walang chance para mag-park tayo dito sa baba. Gawa ng ibababa mo talaga yung gamit mo. So kung naka motorcycle camping ka, ang mangyayari, may mga space naman dun for parking. Dun may pa-park yung motor. Then kung nakasasakyan ka, same din. Ibababa mo talaga yung gamit mo. Pero ang ganda ng lugar. Di ko alam kung anong vibes eh. Kaya na siguro magsabi kung anong vibes ang makikita nyo base sa mapapanood nyo dito sa video. I-comment nyo nga dyan kung anong itsura nitong lugar, kung anong kahalintulad nya. Kasi talagang para akong nasya-shock, para akong na-amaze masyado na may ganito palang itsurang lugar. Although marami na tayo nakampingan, pero first time ko mag-camp sa parang ganitong vibes. So paki-comment dyan kung anong vibes nya itong lugar na to. So sa ngayon, kumuha tayo ng cottage para pagtayuan ng ating tent. Hindi na natin siya ipipitch, kumbaga ilalatag na lang natin yung tent natin dyan. At yun na yun, para may silong na rin tayo. Ayan o. So ngayon, makikita nyo,
may kinoconstruct sila dito, mga cottages din mga ganito rin yan. So under construction ngayon itong kanilang harap dito para sa mga additional cottages. Ganda ng lugar oh. Ayan, hanggang dun yan pwede kang mag-camp. May mga kubo sila dun sa dulo. Puntahan natin siguro by tomorrow para makita ninyo. Ito ngayon challenge natin guys. Paano ko itatayo itong aking tent dito? Wala tayong matutusukan ng mga pegs so hindi natin alam paano siya sisimulan, pero magagawa naman natin ang paraan yan. Ganoon naman talaga so ang gamit nating tent, yung ginamit natin sa La Union noong nakaraan, yun pa rin yung gagamitin natin. So hindi na tayo maglalagay ng ground sheet kasi flat naman na yung lugar. Pakita ko sa inyo, nakaano naman siya, vinyl tiles. Ayan guys, so naka vinyl tiles naman siya. Ayan. Safe naman tayo dito kasi may mga yero. Alam ko na kung ba't nilalagyan nila ng mga cottages dito at kung bakit mas prefer nila na dito ka mag-pitch ng tent kaysa sa mga lupa, dahil ang daming buko, baka malaglagan ka at halos dikit-dikit sila. Baka madali tent mo. Pero pwede kang mag-pitch doon. Papakita ko sa inyo bukas yung area na yan. Pwede kang mag-pitch ng tent dyan. Malayo ang mga buko sa isa't isa dun. Pero, ayan. So, ito na. Sisimulan na natin. Dating gawi. Bilang-bilang na lang. In 3, 2, 1. Yung. So, sabi ko sa inyo magagawa natin ang paraan. Kahit na hindi siya nakatusok, dahil wala nga tayo mapagtusukan lupa, dahil nandito tayo sa kanilang vinyl tiles, nagawa naman natin ang paraan. Okay pa rin siya So ang ginawa ko na lang dito sa likod, itinali ko na lang siya. Ayan. So sa pamamagitan nitong dahon na nyog ay nabigyan natin ng espasyo, ay nabigyan natin ng tali para magkaroon tayo ng espasyo sa loob sa mga gamit. Ito hindi na to may uunat, okay na yan. Ang mahalaga, ito na yung ating kabuuan ng setup. So naglagay lang tayo ng mauupuan at maliit na lamesa kagaya ng dati. Then sa loob ay may space naman tayo para tulugan at lagayan ng ating mga gamit. Ayan. So ayan ang kabuuan. At dito sa cottage meron silang ilaw guys, and may saksakan. Ito yung switch. Puti nga lang yung ilaw, kaya hindi na tayo maglalagay ng ibang ilaw. Ito na lang gagamitin ko, yung kulay dilaw natin na ilaw, para mamaya medyo maganda-ganda naman yung register sa video. Maganda kasi pagka dilaw Yan yung kabuuan. Ayos. Tapos paggising mo sa umaga, ayan yung view. Ayan yung ating magiging view pagising natin sa umaga. Yung napakagandang ilog na yan. Akyat tayo guys sa CR at check natin. Gabi, papagurin ako na ito ay yung CR akyatin na natin. At medyo masakit yan siyang ko, kesa abutin pa tayo ng dilim habang maliwanag. Alam mo na, ilabas na natin yung dapat nating ilabas sa mga ng loob, dahil mag-isa lang tayo sa camp. Mamaya takutin na naman natin ang sarili natin. Tubig ba? May tubig naman siya guys. At male CR. Tayo nag-pitch. Dito din female CR. Nasira siguro ng bagyo itong pinto. Ito male. Tapos may babaan din dito, punta dun sa entrance. At hindi pa nila totally nalinis after nung bumagyo. Bukas tour tayo dito. At sa ngayon, deposito muna tayo ng mga dapat nating i-deposito. Tara. Guys, start na
tayo ng ating cooking show. De, charot lang. Wala naman tayo lulutuin kasi kanina umorder tayo ng pigar-pigar, di ba? Doon sa kinainan natin. Ngayon, sasaing lang naman tayo ng kanin. Wala naman tayong ibang gagawin ngayong gabi na to. Kundi katulad lang din ng mga pangkaraniwang ginagawa ng mga camper. Para medyo aesthetic, naglagay lang tayo ng lamesa. Although pwede naman dito, di ba? Para sana hindi ko na pwede nga ako umupo dito kahit wala na yung upuan eh. Sa totoo lang at kahit wala na yung lamesa eh. Kaso syempre, aesthetic eh. Aesthetic. Siguro kalahati lang muna ilalagay natin kasi hindi naman natin maluluto lahat eh. Dahil tingnan natin kung magkakasya. Ang laki kasi tapos ang liit na itong aking iinitan. Hindi naman pwede dito sa papel. So, ating ilagay na dito. Gusto muna natin yung kalan. Tutuwa ako dito sa kalan ko eh. Napaka-compact, napakaliit. Ayan, tamang init lang. Sana huwag malagyan ng insekto ang aking ulam at maglasang insekto. Ang dami nagliliparan. Lagyan natin. Mabilisan lang to. Init-init. Para makakain na tayo at nagugutom na ako ha. Alam niyo ba, ang pigar-pigar is sa pagkakaalam ko authentic Ilocano food talaga siya. Wala siya sa ibang mga lugar. Comment kayo dyan kung may ganitong klase ba ng pagkain sa ibang mga probinsya. Kasi sa pagkakaalam ko, dito lang yan talaga sa North Luzon. Ano siya, ginisang baka na nilagyan lang ng repolyo. Hindi ko sure kung ginisa o parang prinito lang, pero iba-iba kasi ang klase ng luto ng pigar-pigar. So ito, nilagyan ng repolyo and sibuyas. So ginisa lang siya sa repolyo and sibuyas. Then after nun, yun na yun. Kaya na tayo guys. Ito na yung ginawa ko lamesa, sayang naman eh. Meron ditong lamesa eh. Tapos, init, mainit. Init, ouch! Meron pala sa Dagupan, yung Uson pigar-pigar. Pagka nadayo kayo ng Dagupan, i-search nyo lang siya. I-Google map ninyo, Uson pigar-pigar. Yun yata yung pangalan niya. Basta ito yung logo. Papakita ko sa inyo. Yan. Ilang beses na nakainan ko na siya. Same na lasa niya dito. Yun kasi, alam ko sila yung pinakaunang restaurant ng pigar-pigar sa Pangasinan. Yung Uson. Pero magkakaparehas lang naman ng lasa. Kada pigar-pigar. Tara, samahan niyo ako guys at tatakutin ko na naman yung sarili ko. Charot, hindi. Maghahanap tayo ng multo. Charot. Hindi, check lang natin yung motor ko kung safety ba dun sa pinarkan ko. Tapos balik na rin tayo dito. Ayun. So safe naman at wala namang nyog na babagsak sa aking motor. Ayan. Okay naman pala eh. May mga nangingisda pa pagkagabi. Ang dami nila nakabangka eh kanina. Mga 3 yung nakita ko na papunta doon sa banda ron. Nangingisda sila. Inalok ako kanina ni Kuya mag bonfire kaso tamad na ako. Doon yung bonfire area, layo. Ayan. Ayan, start na ng ating late night solo ship. Ano oras na ba? Check na natin yung oras. Late na.
8:27 na ng gabi tayo magsisimula at yung ating natirang bigger yung ating tampulots. Yan, dito ko na lang lagay sa baba. Okay. 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 So, simulan na natin. At para makatulog tayo maya-maya, siguro mga around 10 or 11 makatulog na tayo para magising tayo ng maaga. Kasi yung body clock ko talaga, usually 5 hours to 6 hours lang ang tulog. Talagang sapat na sa akin. Pakasarap talaga. 5 to 6 hours, sapat na yun para mabawi yung pagod, yung lakas. Solo natin itong kabuuan ng campsite. Wala namang ibang nagka-camping ngayon. And yung bahay ng caretaker is nandoon sa may entrance. At bukas, isikapin nating magising na maaga kasi nga, try lang naman natin. Pero kung tinahali tayo ng gising, baka hindi tayo makapag-side trip. Pero pipilitin natin. Sa ngayon, nafe-feel kong safe ako na hindi ako mahuhulugan ng mga nagbabagsakang bunga ng nyog na gugulat talaga ako sa mga bumabagsak. Magugulat din tayo eh. Wala na rin yung mga nangingisda, so tayo na lang yata yung gising ngayon at yung caretaker eh tulog na rin. Nandun yung bahay nila, sila nakatira ng family niya. Wala na, tayo na lang ang gising ngayon at syempre hindi naman tayo nakakatulog basta-basta ng maaga. Sa mga gustong mag solo camp, itry nyo lang. Masarap, promise. Napakatahimik. Pag off cam neto, tahimik na ang lahat. Wala na ako ibang maririnig kundi yung sound of nature. At syempre, mga pinapanood ko sa YouTube kasi silent viewer tayo, nanonood tayo ng mga kaibigan natin na nagbablog, or kung hindi man YouTube ang pinapanood, kung nagne-Netflix tayo. So let's call this a day. Patapusin na natin dito yung video at magkita-kita tayo bukas ng umaga. Pag maganda ang panahon at pag may oras tayo, susubukan natin mag-side trip. So, cheers para sa isang napakagandang gabi. Caught behind Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east, looking for a sunset, digging deep since '99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. I think it's time for me to go, burn all bridges. All I know, I got lost along the way, fell between the foam, pulling stitches. Don't look before you leave. What you give, you get to keep. So long, farewell, bye-bye. Set a toast for those lost lives. And my crooked little heart seems so rebellious, it's falling apart right now. I'm bleeding easy. Morning good guys. Aga natin nagising 6:30 in the morning. Nagising tayo ng tuluyan
Although mga bandang 4 yata, medyo gising-gising na tayo dahil maaga tayo nakatulog kagabi. Around, kung di ako nagkakamali, 11:30 nakatulog na tayo. At siguro sa pagod na rin sa biyahe at sobrang antok, at dinapuan tayo ng sobrang agang antok, makatulog tayo ng aga. Maaliwalas ang langit, ganda ng paligid. Tara, ikutin natin yung lugar. Caught behind Elysian lines, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Look at me, man, what I become. Ang sarap lang ng umaga pag ganitong tanawin ang palaging bumubungad sa'yo. Lalo siguro kung lokal ka dito. Kalmado at malayo sa magulong mundo. Wala talagang tatalo sa buhay probinsya. Simpleng pamumuhay lang, pero masaya kang palaging ninanamnam ang tunay na biyaya ng kalikasan. Mapalad kayong mga taga-probinsya. Huwag niyong ipagpapalit ang tahimik na mundo niyo rito sa ingay ng syudad. Nandito ang tunay na kayamanan. Kapag ka ayaw ninyo mag-pitch ng tent, meron sila dito pinaparentahan na bahay, or gusto nyo glamping style lang, dito, pwede dito. Kaya tayo dito, lapit lang sa kalsada, so pwede kang mag-park dyan sa harap. 3 room, 1, 2, 3. Tapos ang view mo is yung ilog at yung tulay. At air conditioned pa siya, guys. Ayan, oh. Bawat kwarto may aircon. Bukas ba to? Pwede silipin. Ay, nakasara. Ano yung laman ng loob? May CR din sa sarili. Tapos kama, 2. Maganda to pang family, ah. Ay lang yung kalsada sa harap, eh. Ay, ito bukas. Ano laman nito? Ayun, 2 kama na pang 2 person. At shower room, toilet, ayan, isahan na. May kasamang electric fan and aircon. Hindi ko lang alam kung magkano to, eh. Tanong natin mamaya. Ganda. May solar power. Para saan kaya to? Sa ilang gamit siguro. Ayan, may CCTV din for safety. Ayan. Ganon din sa kabila. Let's see kung bukas. May bukas pa. Ayan. Ganon din. Halos parehas lang. So kapag tinatamad kayo na mag-pitch na ng tent at gusto nyo ng ganitong vibes dito, i-relax lang, pwede dito sa kanilang glamping area. Yung kanilang mga 3 TP house. Ayan. Sa mga magtatanong kung ano ang rates nila dito, screenshot nyo na lang itong video. Silipin nga natin ito, guys. Itong kabilang lugar. Saan pwede mag-camp? Ay, may view deck dito. Ayun, oh. Galing. So, dito sa area na to, may grilling area sila, oh, guys, oh. Pwede kang mag-grill. At ang kanilang bonfire ay naka-ready dito. Tapos ito, nakita ko sa online nila, makaalat na. Dati pwede ka dito mag parang 10 piso per bote, mabasagin mo dito, babato ka dun, oh. Wala na. Tapos ito yung mga kubo nila dito, guys, na pwede nyong, ay, sinira din ng bagyo. Ito, oh, may kubo dito na hindi pa siya na konting ayos pa to, eh. Okay naman, eh. Ayusin lang, eh. Ito sira yung pinto. Sira yung pinto.
Same as this, sira din yung pinto. Hindi ko alam, silipin nga natin yung loob. Anong meron? Maluwag siya guys. Maluwag naman eh. Oh. Tapos meron pa ditong isa. Ito totally wala na to. Sira na yung pinto. And ito rin. Ito okay pa. Pwede pa na ilalak pa. At yung CR nila doon sa taas. Ito may isang malaking ano pa dito. Kubo. Tapos dito wala na dito sa part na to. Trail na siya. At tayo nakalagay doon campsite eh. Oh. Ayan oh. Campsite sabi. So pwede pa siguro pitching area. Pwede pa siguro. Kailangan lang talaga guys matanggal yung mga kalat na to. Ang ganda ng lugar eh. Ang ganda oh. Meron may swing pa sila dito oh. Para sa mga bata. Ayan guys oh. Na walang tubig. Alam ko pwede ka mag-swimming dito. Ayan oh. Parang malalim-lalim siya guys. Silipin nga natin. Ayun. May malalim dito. Sa part na to may mababaw doon. 9 feet pala to. Doon 4 feet. Ayan. Hindi na siya na-maintain. Malaki kasi yung place. Kaya mahirap siyang i-maintain talaga. Pero siguro kung magdadagdag ng tao para mag-maintain nito, kaya naman. Kasi maganda yung lugar eh. Maganda talaga siya. Para ka nga nasa ibang bansa, di ba na-amaze nga ako nung dumating ako. Para ka nasa ibang bansa. Maya-maya pa, habang nagpapahinga na lang, ay may ilang mga turista na ring bumisita sa lugar para magpictorial. Sa ganda ba naman ng lugar, talagang pang-instagramable ang mga bawat magiging kuha mo dito. Siyempre, susulitin na natin ang biyahe natin dito. Kaya bukod sa camping, tara, samahan nyo akong mag-side trip sa nakabibighaning kuweba ng Enchanted Cave. Let's go! Grabe yun. Nakahon talaga to guys. So ito guys, nakikita nyo yung dagat na yan. Dagat na yan. Tapos ito ilog to papunta dun sa Balingasay River, yung ating kinampingan. So konektado itong dagat doon sa ilog, dire-diretso yan Balingasay River hanggang dun sa kinampingan natin sa Camp Buor. Ang ganda no? Mamaya magpapalipad tayo ng drone. Tara, pero may pupuntahan pa tayo. Let's go! Welcome Barangay Patar. Ito na, nandito na tayo guys sa Patar. Alright. Kaliwa tayo dito. Meron tayong pupuntahang isang lugar. At sasabak tayo sa off-road. Mga oh shit, mga 400 meters lang naman to. 400 to 500 meters papunta dun sa ating pupuntahan. At ang tatalim ng bato. Ang tatalim ng bato dun sa unahan. Pero wala na lang to. Kasi mas matindi pa dito yung mga dinaanan natin dati. Yung mga nagkakap tayo. Huwag lang magpuputik. Kasi delegates. Ayun. Ayan, mga turista yan nakaban. Alright. 250 pesos guys ang ano, entrance. Present po to sir sa kabilang gate. Masuot na lang din po na wristband and pabasa po. Ayun, so may susuot tayo na wristband para sa gate. Ang laki pala nito. Ayan o. So may cave, ito yung cave. Malapit lang dito sa entrance.
May adult pool. May wishing well, garden 1, garden 2, kiddie pool, arch. Grabe, ang laki na ito. Hindi natin maiikot to. Ito Enchanted Cave ito. Entrance, malapit lang dito sa may ano, sa may ano nila. Tara, butin natin. May mga kainan dito guys, so restaurant, pwede kang kumain. Ayan o, mga kainan, kusina, kuweba. Ayan. Ito na Enchanted Cave. Guys, mag-make a wish kayo dito. Tulugan nyo ng barya. I-wish nyo na sana magka-pera kayo. Man-made lang ito. Ganda. Ayan. Uy, Sir, kasi mababa yung ceiling, palitan mo. suot ko na lang kaya to. Kaya sir. No? Nagbibideo naman ako eh. Ikaw sir, kung gusto mo sir. Ay, hindi. Mas matibay. Bagay. Yan. Sabi ni Kuya, magsuot daw kami ng hard hat. Pero ako, since dala ko yung helmet ko, yun na lang sinuot ko. Hi. Hello sir. Ay, ito, kung gusto mo maligo. Eh kasi ako hindi ako marunong maligo. Ay. Grabe. Grabe to. Ilang baitang to ate? Ito sir, mag-helmet po. Ito helmet ko. Okay daw to eh. Okay na to. Mas safe to eh. Ayan. Gagi, ang tarik. Ang tarik nito. At madulas kasi may mga tubig. Nakawak tayo. Gagi, ang tarik. Tandaan, baka mauntog tayo. Ikulang tayo maigi. At baka tayo mauntog. Mababa lang siya pero grabe ang tarik niya. Ayun. At ang dilim na. Ewan ko kung may nakikita kayo sa GoPro ko. Pero mamaya cellphone tayo pagdating sa baba. Ito na, konti lang pala. Ayun. Dami naliligo. Safe naman dito guys kasi meron si Kuya na lifeguard dito na nagbabantay sa mga lumalangoy. Ilang feet to Kuya? 9 feet sa gitna sir. 9 feet dito sa gitna. Gilid naman po, 3 to 5 feet sa may mga. 3 to 5 feet pwede ako sa gilid. Ito sa mga lubid na yan. Ayan, yan pwede ako. Pero sightseeing lang yung binayaran natin eh. Kaya hindi tayo makakalang. Maliit lang pala siya, no? Baba lang ako dito Kuya. Ganda. Meron pa pala doon sa dulo. Meron pa sa dulo guys. Kaya na ako rin nag-ini. Kasi nagsugat na ako. Buti may ilaw. Pag-jack ka eh. Ay, maliligo. Talon ka nga Kuya. Hindi pa. Hindi ako marunong mag-dive. Backflip. Lagi na kukuha kayo. Sakto lang po. Vlogger-vloggeran. Ito po si Moto Dudags. Moto Dudads. Ang linaw niya oh. Kitang-kita mo yung ilalim. Oo. Tsaka, Maalat po yung tubig, hindi naman. Hindi. pagka maraming tao, umaalat ito. Alam na this. Pero Ang malalim ganda. Malalim mo dyan. Nasa 8 lang siya. Ayun, malalim nga. Mainit lang dito sa loob ah. Tsaka parang ang baba ng oxygen level. Pero wala na baboy yan. Ayun, ganyan siya katarik. Tignan nyo. Sobrang tarik niya. Parang straight line yung ano, yung hagdan. Kaya yung mga baitang, ang lalaki ng hakbang. Mamaya akyat, labas na rin tayo. Sinilip lang natin ito. At buti may ilaw kasi walang ilaw, hindi makikita. Linaw ng tubig talaga. May mga natulo na tubig galing dito sa taas. Bumabagsak yung tubig. Ayun o. Ito sa inyo. May mga natulo, ayan o. So all around may mga natulong tubig mula dito sa
bato dito sa taas. Bumabagsak siya. Since mababa yung oxygen level dito sa baba, meron sila ditong improvised na hangin para pumasok dito yung oxygen. Ayan o. Kasi nararamdaman ko yung hangin papunta sa akin para makahinga. Lalo pa ngayon, dumadami tao. So mababawasan yung oxygen level. Kaya meron silang ginawang ganito. Pinaniniwalaan na milyong taon na ang nakararaan. Ang bayan umano ng Bulinaw ay parte ng dagat at nakalubog. Dahil ito sa mga nadiskobring coral limestone rocks at mga labing bakas ng mga taklobo o fossil of clams na natagpuan sa bawat parte nitong bayan. Mula dito guys sa may Barangay Patar dito sa may Bulinaw, Pangasinan. Dito na natin tatapusin ang ating video. At tayo ay babakbak na ulit pa uwi. Sa mga tumapos nitong ating i-share na experience, camping and adventure and tour, maraming salamat sa inyo at magkita-kita tayo sa ating susunod na camping. Hindi pa natin alam kung saan at kung kailan ulit, pero abang-abang lang kayo at magkakaroon tayo ng mas magaganda pang mga travel and camping. So muli, mula dito sa may Bulinaw, Pangasinan, maraming salamat. Kita-kit sa susunod nating biyahe.